Here we go like this. Boom, 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 boom. Okay, so share ko sa inyo to guys no, sa mga small content creator na katulad ko na nagkaroon ng grow at risk or flag content sa kanilang Facebook page. Okay, so bago tayo magsimula guys no, ay pwede ninyong i-check ang inyong Facebook page kung meron kayong kung meron kayo or nagkaroon kayo guys ng grow at risk or flag content sa inyong Facebook page. So para ma-check natin guys ay pupunta lang tayo sa ating Facebook page yan. So kung makita nyo guys ay ito yung Facebook application natin. So para matignan natin guys yung Facebook page natin ay punta lang tayo dito sa ating Facebook application. So wait lang guys no. Yan, so para makita natin guys yung grow at risk natin guys sa ating Facebook page guys ay i-click lang natin nito guys no, itong sign na ito guys, yung analytics signs na ito. Yan, so click natin yan. Yan, so pagka-click natin guys ay ito yung lalabas guys no, professional dashboard. Yan. So dito guys, scroll natin pababa guys no. Makita natin dito guys yung page recommendation dito sa tools guys no. So i-click natin guys yung profile recommendation. Yan, so wait lang guys. Yan, so ito na yung lalabas guys no. So kung makita nyo guys dito sa page recommendation natin guys ay meron dito guys nakalagay na grow at risk. Ang ibig sabihin guys ay meron kayong flag content or nalabag sa community standard ng Facebook. Pero since na-delete na ninyo or nabigyan na ninyo ng action ang video ninyo na naging sani ng flag content ay ganito ang lalabas guys no, grow at risk. So kung gusto niyo malaman kung paano ayusin ang yung page not recommendation na naging sani ng flag content guys ay meron na tayong naunang video sa ating channel kung paano ayusin ang flag content para bumalik sa dating ating Facebook page sa page recommendation. So mga reason kung bakit yung Facebook page natin ay hindi naging recommendable or nagkaroon ng flag content, ito ay dahil sa mga ina-upload nating mga video content at ito ay nadidetect ng AI or artificial intelligence ng Meta. Ang metadata natin guys na nilalagay natin sa ating video content. So pag sinabi natin guys na metadata, ibig sabihin ay kasama dito ang title natin. Title, taggings, thumbnail, at description. So sa title muna tayo guys no. So sa title, alamin natin yung title natin kung ito ba ay clickbait. So halimbawa yung title natin ay clickbait. Sinabi natin sa title natin na magluluto tayo guys ng masarap na ulam, pero yung laman ng video content natin ay hindi tayo magluluto ng masarap na ulam. Iba yung ginawa natin sa ating video content. So lumalabas sa video content natin ay clickbait. Sinabi sa title na ganon pero yung laman ng content natin ay hindi ganon. Kaya clickbait, gumawa tayo guys ng strategy or paraan para mapaklik mo or mapanood mo yung viewers mo or followers mo. Pero yun ay ipinagbabawal na technique kaya pwede tayong mabigyan ng violation sa ating video content. So, sunod tayo guys sa ating taggings. Kapag meron kang nilagay sa taggings mo na hindi naman belong sa content mo, pwede kang magkaroon ng flag content. Yan ay bisa experience ko kasi ako guys ay nagkaroon din ako guys ng iba't ibang violation guys. Okay? So, ibig sabihin guys, yung metadata mo na nilagay mo sa video content mo ay hindi nagmamatch sa metadata mo na nilagay mo sa video content mo. Yan. So ganon guys no. Kaya nagkakaroon tayo guys ng violation guys. Okay? So sunod naman natin guys yung thumbnail. Sa thumbnail naman guys ay pwede rin tayo guys magkaroon ng clickbait kapag hindi nagmamatch yung thumbnail mo sa laman ng video content mo. Halimbawa, sa thumbnail mo naglagay ka doon ng matinding title or ibang paraan para mapaklik mo yung viewers mo or followers mo. Pero ang laman ng video content mo ay malayo sa nilagay mong information sa thumbnail mo at sa video content mo. Pwedeng pumasok sa clickbait ang video content mo at pwede kang magkaroon ng flag content lalo na sensitive topic ang pinag-uusapan sa video content mo. Pwede kang magkaroon ng violation. So sunod guys ay yung description. Sa description guys, pwede din tayo magkaroon guys ng violation kapag hindi magmatch yung nilagay nating description sa ating ginawang video content. So yan ang
So yan ang metadata guys na tinatawag. Maring dyan tayo nadidetect ng AI or Artificial Intelligence sa ating metadata na nilalagay sa ating video content. So kung hindi tayo ma-detect sa metadata, ay pwede tayong ma-detect ng AI sa ginawa nating video content, lalo na sensitive content ang ating ginawang video content. So para maiwasan natin ang flag content guys sa ating Facebook page or sa ating Facebook profile, iwasan natin guys ang gumawa ng sensitive video content na naglalaman ng nudity, mga malalaswang content, fraud or scam. Bawal na bawal yan sa community standard ng Facebook. Bullying, isa sa mga ipinagbabawal ng Facebook pagdating sa paggawa ng video content. At yung mga nakakashock na content or mga nakakagulat na mga senaryo or masamang pangyayari na nagre-resulta sa trauma ng mga manood natin or viewers natin guys. So bawal na bawal yan sa community standard. At yung mga guys yung mga violence, bawal yan sa community standard. Sharing private image, mga ganon, bawal na bawal yan sa community standard ng Facebook. So dapat maging responsible tayo guys sa paggawa ng video content sa iba't ibang platform, hindi lang sa Facebook kundi sa lahat ng platform, para maiwasan natin guys ang pagkakaroon ng violation sa ating mga social media account. Okay? So sana guys ay makatulong ako sa inyo guys. Maraming salamat sa panonood guys and stay safe always guys, and God bless guys. We go like this. Boom, 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 boom.